Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na topic itong pag-usapan natin. Ito sa Pulso ng Bayan na post 13 minutes ago. Siniwalat ni BP Sara ang kalagayan ni PRRD sa The Hague, Netherlands. So, BP Sara on PRRD's condition. You haven't seen him this thin before. He is thick, thin. Nangangayayat si Pangulong Duterte. So, unang nagsabi na pumapayat si Tatay Digong, si Congressman Pulong. So, ito, sinigundahan ni BP Sara. So, pakinggan natin itong pahayag ni BP Sara. What is his condition physically, mentally? You haven't seen him this thin before. I don't think he's ever been this thin since maybe before his marriage. So he's thick thin because of the lack of appetite and because of the weather. It's very cold for him. He's not used to the cold, and I think it's the way that they cook the food. It's not really traditional Filipino food, but I'm happy that he gets rice every day. But yes, he's given milk as well if he doesn't have the appetite to eat. What is his condition physically? Ulitin lang natin ha. You haven't seen him this thin before. I don't think he's ever been this thin since maybe before his marriage. So he's thick thin because of the lack of appetite and because of the weather. It's very cold for him. He's not used to the cold, and I think it's the way that they cook the food. It's not really traditional Filipino food, but I'm happy that he gets rice every day. But yes, he's given milk as well if he doesn't have the appetite to eat. How many BB? What is his condition? So yun po ang nakakalungkot na kondisyon ng ating Tatay Digong. Nangangayayat, ano? Malamig yung pagkaluto ng pagkain, hindi Filipino way. So, plus, ano na rin siguro, kalungkutan, boredom. So, ito po dahil lalo ako, to me personal reflection ko lang ito, lalo kong dalasan, more intense prayer for him dahil malaki po ang magagawa ng ating pagdarasal sa ating minamahal na Tatay Digong. Mahirap yan yung loss of weight. Kung rice lang meron, ano pa, ako kasi hindi rin ako ganahan sa European or American style ng pagluluto nung nagbakasyon kami sa aming anak sa US, talagang lutong pag labas namin, kakain sa labas, maghanap pa rin kami ng Filipino restaurant. Iba talaga yung iba talaga yung lutong Pinoy. Hinahanap-hanap. Anyway, the more, again, dasal. Lalo na yung kanyang interim release. Ito po ang pag-asa. Tapos, kung saang bansa siya makakapunta. Anyway, paglabas niya, I believe, ang pagkain niya, bahala na ang Kasi sa ngayon, sa loob ng detention cell, ang nasusunod na sistema sa pagkain, yung sistema ng ICC. So, mabuti nga, pinagbigyan nila na magkaroon siya ng rice everyday. Kaya lang, again, kailangan mo naman ng ulam. Ano yung nakasanayan niyang ulam? Monggos, bulad, saging, maruya ata, yung paborito niya. And then, sa mga hindi nakakalam, ang paborito niyang ulam sa Davao is bolkachong.
Nalaman ko ito dahil meron akong pamangkin, sundalo, na-assign siya sa Davao. At yun, dahil matagal-tagal siya sa Davao, sabi niya, Uncle, ito yung paborito ni Tatay Digong ulam, bulkatyong. Ano ito, mga buto-buto ng kalabaw na parang bulalo. Lang mga buto at nung natikman ko, masarap nga. I think 2 years ago or 3 years ago, sinadya namin magpunta ng Davao para lang makakain doon ng bulkatyong. At napunta kami sa restaurant kung saan doon palagi kumakain si Tatay Digong. Sikat na restaurant doon, ang daming customer dahil nga sa bulkatyong. So, yun, namimiss ni Tatay Digong ang kanyang paboritong ulam Pilipino. So, sana kailan ba siya? Tinanong ng mga reporter si BP Sara, interim release. Wala siyang may sagot. Ang sabi lang niya, inulit lang niya yung pahayag ni Attorney Kaufman na as soon as possible. Kaya lang, kung pakinggan natin si Attorney Harry Roque, malaki ang kutob ni Attorney Harry Roque na marirelease, mapagbibigyan ang interim release ni PRRD kasi yun nga, nangangayayat siya. Ayaw ng ICC, according to Attorney Roque, na maulit yung nangyari sa presidente ng Serbia, Milosevic, something like that, namatay sa loob ng kulungan. So, sana nga, pagbigyan, humanitarian consideration ito, mapagbigyan ng ating tatagyo. Malaking kaibahan pag na-release na siya, dahil mas madali siyang bisitahin. And then yung boredom, maibsan ang boredom kasi iba yung nakakulong ka talaga. So, sa mga nagmamahal kay Tatay Digong, again, yung usap-usapan tungkol sa mga minahal niya sa buhay, mabuti yan at medyo tumahimik na yung mga vloggers. Hindi na nila masyadong pinag-uusapan pagkatapos na magsalita si BP Sara at saka si Mayor Baste Duterte. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig.